At kaugnay pa rin po ng gulo sa Israel at Gaza, makakausap po natin si Attorney Hans Leo Hakdak, ang Officer in Charge ng Department of Migrant Workers o DMW. Sir, good morning po. Si Audrey Goriseta po ito, kasama si Dayan Querer ng Rise and Shine Pilipinas. Yes, good morning, Sir Audrey and Miss Dayan. Good morning. Yes sir, makiki-update lang po kami. Kamusta po yung ating mga kababayan na nasa Gaza pa rin until now? Sila po ba ay nakalabas na ng border o hindi pa? Okay, simulan ko muna doon sa Task Force Israel, no? And yung ating 24/7 helpline, umakit na sa 440 ang natulungan natin in terms of yung nag-mailing yung kanilang kamag-anak na mapalocate o kaya OFWs who wish to be on safer ground. Of the 440, 437 ay accounted for at meron pa rin tatlo tayong hinahanap at sa tulong din of course ng Israeli Defense Forces on the ground kasi sila nagko-conduct ng ground operation sa Israel ay tinutulungan din tayong mahanap yung ating tatlong kababayan. And meron din tayong on the ground na pag-iikot, mga rounds na ginagawa ng labor attaché natin at ng welfare officer natin, ng OWA, ni Admin Arnel Ignacio, para makadaupala at makamusta yung ating mga OFWs on the ground. So umiikot din sila at nagbibigay ng ayuda, lalo na yung mga nandun sa mga rescue areas or sites. And then lastly, yun nga nabanggit niyo, Sir Audrey, napipinto yung repatriation at umaasa tayo na sana maging smooth at ang kanilang mapayapa ang kanilang flight pa uwi ng Pilipinas. Okay, sir, yung mga naghahanap sa mga kababayan natin ng mga officers at nag-iikot, hindi po ba delikado rin para sa kanila yung sitwasyon? Nandun, okay, maagap at masinop din ang Israeli Defense Forces na tukoy nila yung tinatawag na no-enter or no-go zones. At yung mga areas na pwede namang magkaroon ng pakikipag-usap at pakidaupalan ng ating mga officers on the ground. So, ito yun, yung mga rescue sites, rescue areas kung saan dinadala yung mga kababayan natin ng Israeli Defense Forces, yung nasasagit nila sa mga no-enter zones, ay doon dinadala at doon sila nakakadaupalan sila. So, safe naman, relatively safe naman yung napupuntahan ng ating mga officers. Okay, sir, yung binanggit niyo po kanina, mahigit 4 na kababayan natin yung nakatawid na at nasa ligtas na border na. Ito po bang proseso, mayroon po ba kayong impormasyon, yung paghahatid sa mga Pinoy doon o yung kanilang transportation, naging challenging po ba ito? Well, yung Israeli Defense Forces kasi gumagalaw sa ground, yung attack ng Hamas on Israeli territory, medyo humupa na yon yung ground activity. However, may rocket fire pa rin at kaya't may peligro pa rin. Kaya't ang payo pa rin ng Israeli government sa mga kababayan natin, stay indoors. Kapag may sirena ay sumukop sa bomb shelter at stay safe lang. So, meron pa rin pangamba at panganib. Okay, Attorney, ano po yung mga susunod na hakbang pa ng DMW para sa mga kababayan natin? Well, kailangan ko rin pala banggitin yung sa kinasamang palad, yung tatlo nating nasawing kababayan na nakausap na natin, nakadaw palad. Of course, nakausap din ng ating Pangulo, yung tatlong pamilya. At tayo dahil kami naman ni Admin Arnel Ignacio ay nakatutok na rin sa tatlong pamilya at tutulungan natin sila in terms of yung repatriation ng kanilang mahal sa buhay at pagtulong sa pamilyang naiwan ng mga mahal nating OFWs. At pangalawa, yung nabanggit ko kanina na repatriation effort, ito ay voluntary naman, wala namang mandatory repatriation sa Israel. So, yung mga gustong umuwi, at kahit naman sa ordinaryong sitwasyon ay meron parating gustong umuwi na OFW sa ating mahal na bayan. So, tutulungan natin sila makauwi. Attorney Hakdak, magandang umaga po, si Dayan Querer. Talking about po dun sa mandatory repatriation ng mga kababayan po natin sa Israel, ilan na po sa mga Pilipino po doon ang nagpahayag na gusto na po nilang umuwi dito po sa Pilipinas?
Yung mandatory, yung alert level 4 ay tinaas sa Gaza Strip. I'm sorry, Gaza po pala. Sa Israel ay alert level 2. So, yung sa Gaza kasi overwhelming majority ay mga non-OFWs. Kaya DFA, mga 137, yung bilang ng Pinoy, Pilipino sa Gaza, at DFA ang namamahala dito, pinasisinayaan ng ating embahada out of Amman. So, tayo ay sumusuporta sa DFA at sa embahada natin sa Amman. Okay, just to clear out, para i-correct ko lamang din po yung sinabi ko kanina, mandatory repatriation sa Gaza, pero doon po sa Israel, voluntary. Doon po sa Israel, ilan po yung gusto na pong umuwi, sir? Sa Israel, actually, to be more precise, Dayan, ay alert level 2. So hindi pa siya yung strictly voluntary repatriation okay. phase. So but nevertheless, merong mga nagsabing gusto na rin nila umuwi. So tutulungan natin yung mga gusto nang makauwi. And merong mga mga nagpahiwatig na rin yung original bilang na nagpa-uwi ay tinutulungan natin ngayon. Ito nga, may napipintong 18 na tinutulungan natin ngayon na makauwi. So I understand, bukas po ay may mga Pilipino po tayong darating dito sa bansa. Galing po silang Israel. Saan po sila tutungo pagdating po nila dito sa Pilipinas, sir? At ano po yung mga nakaambang tulong po para po sa kanila? Well, tutulungan natin sila pagdating sa airport. May tulong pinansyal, whole of government approach. Samot-saring ahensya ng pamahalaan ay nakahandang tumulong. DMW, DOLE, DSWD, DOH, TESDA, of course, ang Office of the President, doon din. Handa tayong tumulong and sila naman, ang OWA, si Administrator Arnel Ignacio, ay meron silang accommodation pagdating dun sa mga kailangan manatili muna sa Maynila until transport pa uwi sa kanilang mga lugar at probinsya. Okay, siguro panghuli na lamang po, Attorney Kakdak, ano po ang mensahe po ninyo sa ating po mga kababayan, both na nandoon po sa Israel at sa Gaza, na apektado po nito pong kaguluhan po doon, sir? Yes, ang mensahe natin ay maging mahinahon lang po, huwag kayong mag-alala. Gumagalaw po ang inyong pamahalaan para sa inyong proteksyon at kapakanan. At gusto lamang natin na maging safe tayo, ligtas sa sitwasyon, at huwag gumawa ng aksyon na biglaan o di kaya mas lalo pang makakapagdulot ng pangamba at panganib. So magtiwala po kayo, 1348 ang ating hotline kapag nasa labas ng Pilipinas. +632-1348. Meron din WhatsApp at Viber lines nasa ating DMW website at Facebook pages. Okay, well, maraming salamat po sa inyo pong oras, Attorney Hans Leo Kakdak, ang OIC po ng DMW. Salamat po, sir.